na ang tao ay maaaring maging mananampalataya, maaaring kumanta sa koro, maaaring maging manaawi, maaaring maging misyonaryo, maaaring mamahagi ng polyeto. Ngunit kung hindi siya nagbibigay ng ikapu at handog, kapag namatay siya, ay mapupunta siya sa impyerno. Kamusta mga kaibigan? Ayos lang ba kayo? Ako si Pastor Antonio Jr. At sa video ngayon, gusto kong makipag-usap sa inyo tungkol sa isang paksa na laging nagdudulot ng maraming kontrobersya. Ito ay ang ikapu. Isinulat ko dito ang mga pangunahing tanong na madalas itanong ng lahat tungkol sa ikapu at sasagutin ko ito dito sa video na ito. Ilan sa mga tanong ay, sa pilitan bang magbigay ng ikapu? Kailangan ko bang ibigay ang buong ikapu sa aking simbahan? O puwede ba akong mismong tumulong sa mga institusyong pangkawanggawa, halimbawa? Kung hindi ako magbigay ng ikapu, ako ba ay isusumpa? Sisirain ba ng balang ang lahat ng pag-aari ko? Saan ba nabanggit ang tungkol sa ikapu sa bagong tipan? Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa ikapu? Kaya sulit na samahan mo ako hanggang sa huli para matulungan mo rin ang ibang tao na may mga tanong tungkol sa paksang ito. Ayos ba? Pero bago tayo magsimula, gusto kong hilingin na mag-subscribe ka dito sa aking channel, i-click mo ang button sa ibaba ng video na ito, mag-subscribe ka, at sa tabi nito ay lalabas ang kampanilya. Napakahalaga na i-activate mo ang kampanilyang yon at piliin ang opsyong lahat para matanggap mo ang lahat ng notifications tuwing maglalagay ako ng bagong mensahe dito sa channel. Ayos ba? Mga kapatid, tara na. Isang beses, nasa simbahan ako at hindi kayo maniniwala sa narinig ko mula sa pastor. Sinabi ng pastor na ang hindi nagbibigay ng ikapu ay hindi makakapunta sa langit. At paano niya pinatunayan ang ideyang yon? Binanggit niya ang isang talata mula sa aklat ng Malakias na nagsasabing ninanakawan ng bayan ng Israel ang Diyos dahil hindi sila nagbibigay ng ikapu. At pagkatapos, pinagsama niya ito sa isa pang talata mula sa Bagong Tipan na nagsasabing ang mga magnanakaw ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya sinabi niya na kung hindi ka nagbibigay ng ikapu, nagnanakaw ka, at ang mga magnanakaw ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero ito ay isang erehiya dahil kinuha niya ang dalawang talata sa labas ng orihinal nitong konteksto at inangkop niya ito sa kasalukuyang panahon. Siguradong maraming taong natakot. At dahil hindi nila alam ang mga kasulatan, dahil hindi nila kilala ang salita ng Diyos, ang mga tao ay napapahamak. Ang mga tao ay naghihirap. Kaya mga kapatid, kailangan nating mag-ingat ng husto dahil maraming lobong nakukubli sa balat ng tupa, maraming tao ang nanlilinlang sa kapwa. At may isa pang kaso ng isang kapatid na nagkwento sa akin na ang kanyang ina ay sobrang may sakit at kailangan niyang uminom agad ng gamot. Ang kaso, ang pera ng anak na yon ay nakalaan para sa ikapu. Kaya sinabi niya sa kanyang ina na hindi niya pwedeng kunin ang perang yon dahil yon ay perang inialay sa Panginoon. At sa kasamaang palad, lalong lumala ang kalagayan ng kanyang ina. Salamat sa Diyos at siya ay naagapan dahil matagal siyang hindi nakainom ng gamot na yon at hindi dapat ganoon. Kaya mga kapatid, napapansin niyo ba kung gaano kahirap para sa mga tao na harapin ang ganitong usapin? Maraming makapagdududa mga kapatid. Narinig ko na rin ang kaso ng isang pastor na sinabi niya na kung hindi ka magbibigay ng ikapu, hindi mo na kailangang bumalik sa simbahan. Ang sabi nila, kailangan munang maipon ng mga tao ang perang yon bago sila dumalo sa simbahan. At ang nagsabi niyan sa akin ay ang lola ko. Ang lola ko ay dumadalo noon sa isang Pentecostal na simbahan. Isang simbahan na kilalang kilala sa buong Brazil. At siya ay labis na nalungkot dahil hindi niya makuha o maipon ang perang yon. Mga kapatid, nalungkot talaga ako sa sitwasyong yon. At dahil doon, naramdaman kong kailangan kong gawin ang video na ito para sa inyo. At alam ko na ang usapin tungkol sa ikapu ay isang napakasensitibong bagay dahil ito ay may kinalaman sa kasalanan ng kasakiman. Pareho ng mga taong sakim na nagtuturo ng maling bagay para lang kumita ng pera mula sa mga miyembro ng simbahan. Ganon din sa mga taong sakim na laging naghahanap ng dahilan para hindi magbigay ng kahit ano sa simbahan at hindi makaramdam ng konsensya dahil dito. Kaya, ang video na ito ay para sa ating lahat at magsisimula na ako magpaliwanag na yon. Ang salitang ikapu ay nagsimula pa sa Genesis, Kabanata 14, Talata 18 hanggang 20. Ang salitang ikapu, nagsimula ito mula sa isang labanan at nagdala siya ng maraming kayamanan kasama niya. Pagkatapos ay nakipagkikita siya sa hari at pari na si Melchizedek na nagbasbas kay Abraham. At pagkatapos, naramdaman ni Abraham ang kagustuhang magbigay ng ikapu mula sa lahat ng kanyang nasamsam sa labanan. Ang gawaing ito, siguradong karaniwan noong panahon ni Abraham at kaya naman si Moises, na siyang sumulat ng aklat ng Genesis, ay hindi masyadong nagbigay ng paliwanag kung saan nakuha ni Abraham ang ideyang ito dahil hindi naman ito hiningi sa kanya ni Melchizedek. Siya. At pagkatapos nito, makikita natin na lumitaw ang ikapu noong panahon ni Jacob. Sinasabi sa Biblia na si Jacob ay tumatakas mula sa kanyang kapatid matapos niya itong lokohin. Pagkatapos, nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa Diyos at sa mga anghel na bumababa mula sa langit dito sa lupa. At pagkatapos, ay nangako siya sa Panginoon na kung pagpapalain siya ng Diyos, pagpalain ang kanyang paglalakbay at pasaganain siya, ibibigay ni Jacob ang ikapu mula sa lahat ng kanyang makakamtan. Kung babasahin mang bahaging ito, mapapansin mong hindi ito ginawa ni Jacob dahil ito ay isang batas, kundi habil na unawaan niya na ito ay isang prinsipyo. At ang prinsipyong ito ng ikapu
ay nakadulugod sa Panginoon. At ang ika-10 ay lilitaw lamang 500 taon matapos sa mga pangyayaring ito sa pamamagitan ng batas na nilikha para sa bayan ng Israel. At tingnan mo, nakakatuwa ito. Noong panahong iyon, wala pang pera at kaya. Ang mga Israelita ay dapat magbigay ng 10% ng kanilang ani at mga hayop na inaalagaan nila para sa tabernakulo. Ayon sa nakasulat sa Levitico, Kabanata 27, talata 30. Ang ika-10 na ito ay ginagamit para alagaan ng mga Levita na nakatalaga lamang sa gawain sa templo. Pagkatapos, basahin mo dyan sa bahay mo, mga bilang, Kabanata 18, talata 20. At bukod pa sa ika-10 ito, kailangan pa magbigay ng ika-10 ang mga Israelita para pundoan ng isang pista, isang pagdiriwang para sa Diyos. Tingnan mo kung anong nakasulat sa Deuteronomio, Kabanata 14. Ihiwalay ninyo ang ika-10 ng lahat ng ani na ibinubunga ng lupa taon-taon. Kainin ninyo ang ika-10 ng butil, ng bagong alak at ng langis. At ang mga unang inanak ng lahat ng inyong mga kawan ay kainin ninyo sa harapan ng Panginoon, ang inyong Diyos, sa lugar na pipiliin niya bilang tahanan ng kanyang pangalan, upang matutunan ninyong matakot palagi sa Panginoon, ang inyong Diyos. At mayroon pang ika-10 na kailangan nilang ibigay tuwing ika-3 taon para alagaan ng mga mahihirap na Levita, mga balo, mga ulila at mga refugee. Makikita ito sa Deuteronomio, Kabanata 14, talata 28 at 29 na nagsasabing ganito. Sa pagtatapos ng bawat 3 taon, dali ninyo ang lahat ng ika-10 mula sa ani ng ika-3 taon at itabi ito sa inyong sariling bayan, para na ang mga Levita na walang sariling ari-arian o mana at ang mga dayuhan, mga ulila at mga biyuda na naninirahan sa inyong bayan ay maaring pumunta at kumain hanggang sila'y mabusog. At upang ang Panginoon, ang inyong Diyos, ay pagpalain kayo sa lahat ng gawa ng inyong mga kamay. Kaya, tingnan nyo mga kapatid, kung susumay nyo lahat ng ito, makikikita nyo na ang mga Israelita ay kailangang magbigay ng ika-10 na umaabot sa 23.33% ng lahat ng kanilang natatanggap. Kaya nga ang ika-10 sa lumang tipan ay nagsilbing paraan ng pagbubuwis para matugunan ng pangangailangan ng mga tao at hindi lang basta isang panuntunang panrelihiyon. At palaging sa ganitong konteksto mga kapatid, lumalabas ang ika-10 sa Biblia simula nang ipatupad ang batas na para bang ito ay buwis, tributo na kailangang bayaran ng mga tao ng Israel. At kaya nga yung talata sa lumang tipan sa aklat ni Malakias na nagsasabing ninanakawan ng bayan ng Israel ang Panginoon dahil hindi sila nagbibigay ng ika-10. Dahil ang mga Israelita, may obligasyon silang tugunan ang pangangailangan ng mga Levita at mga pari na nag-aalaga ng templo. Kaya kapag hindi sila nagbibigay ng ika-10, pinipigilan nila ang gawain ng Diyos. Dahil kung hindi nila gagawin ang trabahong yon, wala nang ibang makakagawa. Kaya mga kapatid, ganap na natitigil ang gawain sa templo. Napapabayaan ang mga bagay ng Diyos at tumitigil din ang mga tao sa pagtanggap ng turo mula sa mga lalaking ito kung paano mamuhay ng may Diyos. At bilang resulta, bumabalik sila sa kanilang makasalanang pamumuhay at tinatanggap nila ang mga sumpa. Hindi nagiging maayos sa mga bagay-bagay. At ang Diyos mismong nagsabi na nagtatanim sila, pero parang hindi nila nakikita ang ani. Nagtitipon sila ng pera, pero parang nilalagay lang nila ito sa butas na supot. Kaya, sa aklat ng Malakias, Kabanata 3, talata 8, na madalas gamitin, di ba, ng maraming pastor para takutin ang mga tao. Tungkol sa ika-10, ang tinutukoy ay ang konteksto noon at hindi ang ating kasalukuyang panahon dahil wala na rin tayong institusyon tulad ng dati. At sa konteksto nito rin, nagsalita si Jesus tungkol sa ika-10 sa nag-iisang bahagi ng bagong tipan na tumutukoy sa gawain nito. Tingnan mo ang sinabi niya sa mga relihiyoso nung panahon niya. Kawawa kayo mga guro ng batas at mga pariseo, mga mapagkunyari. Nagbibigay kayo ng ika-10 mula sa yerbabuena, sa eneldo at sa cumin. Ngunit napapabayaan ninyo ang mas mahalagang utos ng batas, ang katarungan, awa at katapatan. Dapat niyong isagawa ang mga ito nang hindi pinapabayaan ng iba. Tingnan niyo ito mga kapatid. Para sa marami, ang talatang ito ay malinaw na patunay na lahat ay dapat magbigay ng ika-10 dahil si Jesus mismo ang nagsasalita sa bagong tipan. Pero kailangan nating maunawaan ang isang napakahalagang bagay. Nakakaunti lang ang nakakaalam. Nang sinabi ni Kristo na dapat sundin ng mga lalaking iyon ang batas, iyon ay dahil si Jesus ay isang Hudyo. Ipinanganak si Jesus sa ilalim ng batas ni Moises, ayon sa nakasulat sa Galacia, Kabanata 4, talata 4. At iyan ang dahilan kung bakit namuhay si Jesus ayon sa batas. Pero, pakinggan mong mabuti ang sinabi niya sa Mateo, Kabanata 5, talata 17 at 18. Pakinggan mong mabuti. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang bisa ang batas o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang ipawalang bisa, kundi upang tuparin. Sinasabi ko sa inyong totoo, hanggat may langit at lupa, ni isang maliit na letra o kahit isang kudlit ng batas, ay hindi mawawala hanggang sa matupad ang lahat. Kaya mga kapatid, malinaw na sinabi ni Jesus na ang batas ay dapat tuparin kahit noong panahon ng kanyang ministeryo. Dahil kung nilabag niya ang batas, siya ay magiging makasalanan. Tulad ko, tulad mo,
tulad ng sinumang tao. At dahil dito, hindi niya matutupad ang kanyang misyon dito sa lupa na siyang magpalaya sa tao mula sa kasalanan. At totoo, sinasabi ng Biblin na tinupad ni Jesus ang buong batas. Gusto ng Diablo na magkasala si Jesus kahit sa isang bahagi lang ng batas at sa gayon siya ay magiging makasalanan tulad nating lahat. Pero si Jesus, siya lang ang tanging tao na nakatupad ng buong batas. Siya ay tinuli. Sa ika-8 araw, siya ay iniharap sa sinagoga. Ginampanan niya ang kanyang pagkapari sa edad na 30 taon at ginawa niya ang lahat ng inuutos ng batas. At dapat mong alalahanin yung bahagi ng Biblia kung saan pinagaling ni Jesus ang 10 kitongin. Sabi sa Biblia, isa lang sa kanilang bumalik para magpasalamat. At nung bumalik ang lalaking yon at sumamba sa Panginoon dahil sa himalang yon, inutusan siya ni Jesus na magpakita sa pari at maghandog ng alay na iniutos ni Moises sa Levitico. 14. At ngayon, kapag may nakatanggap ng kagalingan, kailangan pa ba niyang magpakita sa pari at maghandog ng alay bilang pasasalamat sa himalang yon? Siyempre hindi na. Kaya mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin na ang bagong tipan ay nagsimula hindi sa kapanganakan ni Jesus, kundi mula sa kanyang kamatayan. Mag-iiwan ako ng ilang mga talata dito para makita mo na ito ay totoo. Ang bagong tipan ay nagsimula lamang pagkatapos mamatay at muling nabuhay si Jesus. At kaya si Jesus, ibinigay niya ang kanyang espiritu, napunit ang belo, at dito nagsimula ang isang bagong yugto sa sangkatauhan. Tinapos doon ang lahat ng kautusan ni Moises at ipinakilala ang ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Amen. Kaya mga kapatid, hanggang dito ay nasagot ko na ang ilang mga tanong. Hindi ka isusumpa kung hindi ka magbibigay ng iyong ikapu. At hindi mo rin obligasyon na magbigay ng ikapu. Parang buwis lang para tumulong sa tabernakulo o sa templo dahil hindi na ito bahagi ng realidad ng simbahan ngayon. Una, dahil kung ganoon, hindi lang 10% ang dapat mong ibigay, kundi dapat mga 23% ng iyong kita. At naniniwala ako na magiging mabigat ito para sa maraming tao. At ito ay para suportahan ang sistemang umiiral noon sa lumang tipan na hindi na natin realidad ngayon. Pero manatili ka sa akin hanggang sa dulo dahil magpapaliwanag pa ako ng ilang mahahalagang bagay at ibabahagi ko ang aking opinyon, ipapakita ko sa iyo kung paano ko hinaharap ang usaping ito. Kung babasahin mang bagong tipan, makikita mo na pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, wala ng utos, wala ng talata na nagsasabing kailangan mong magbigay ng ikapu na kumakatawan sa 10%, kundi ang sinasabi ay dapat kang magbigay ayon sa iyong napagpasyahan. Sa iyong puso, ito ay nakasulat sa 2 Korinto, Kabanata 9. Gusto kong basahin sa iyo ang sinabi ni Apostol Pablo. Bawat isa ay magbigay ayon sa napagpasyahan niya sa kanyang puso. Hindi mabigat sa loob o dahil sa pilitan, sapagkat mahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Tingnan ninyo ito mga kapatid. Naunawaan ng mga apostol na sa bagong tipan, ang mga Kristiyano ay dapat mamuhay batay sa pagiging mapagbigay at hindi bilang isang obligasyon na parang nagbabayad ng buwis. Gaya ni Abraham na nang nagbigay ng ikapu kay Melkisedek, hindi niya ito ginawa dahil sa isang batas o sa pilitan, kundi bilang paraan ng paggalang at pasasalamat sa Panginoon. Mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan at hindi yung gumagawa dahil sa obligasyon o takot na masumpa. Kaya, ang tunay na Kristiyano ay dapat makilala sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagiging mapagbigay, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagsunod, dahil kinikilala niya na ang Diyos ang kanyang tagapagbigay. At dahil dito, may hangarin siyang tumulong sa gawain ng Diyos, na makita ang kaharian ng Diyos na umuunlad at naabot ang mas maraming tao sa pamamagitan ng ebanghelismo at mga gawaing panlipunan. At sa simbahan sa Korinto halimbawa, sinabi ng Apostol Pablo na ang mga Kristiyano ay dapat magtabi ng bahagi ng kanilang kinikita upang tumulong sa simbahan. Tingnan mo kung ano ang nakasulat sa unang Korinto, Kabanata 16, tungkol sa paglikom para sa bayan ng Diyos. Gawin ninyo ang iniutos ko sa mga iglesia sa Galacia. Sa unang araw ng linggo, bawat isa sa inyo ay magtabi ng isang halaga ayon sa inyong kinikita. Itabi ito upang hindi na kailangan maglikom pa kapag ako ay dumating. Tingnan ninyo ito mga kapatid, at pansinin ninyong mabuti ang sinabi niya na ayon sa inyong kinikita. Maraming taong nagtatanong kung binabanggit ba ng Biblia ang 10% sa bagong tipan? Pero gaya ng sinabi ko, walang sinasabi ang simbahan tungkol dito. Simple lang na isinama ng simbahan ang 10% mula sa lumang tipan at ginawa itong pinakamababang inirerekomenda para sa Kristiyano na mag-alay. Ako mismo mga kapatid, ako ay labis na pinagpala nang nagsimula akong magbigay ng ikapu bilang paraan ng pasasalamat sa Diyos sa pagtugon sa aking mga pangangailangan. Isa itong desisyon na ginawa ko kasama ang aking asawa at napakagaan ng pakiramdam ko tungkol dito. Alam ko na maraming taong maring pumuna. Ngunit pinupuri ko ang Diyos sa pagkakataon, sa pribilehiyo na makatulong ako sa gawain ng Diyos gamit ang aking 10%. At nakikita ko rin ito bilang isang paraan ng pagdidisiplina sa sarili ko. Dahil nung isang panahon ng buhay ko,
Nagpasya akong huwag magtakda ng halaga, ng porsyento. Pero napansin ko mga kapatid na hindi ako masyadong nakakatulong. Kasi hinihintay ko lang na may lumitaw na pagkakataon o may taong mangailangan ng tulong. Nung panahon na yon, nakatira ako sa ibang lugar at hindi ako umattend ng simbahan. Kaya napansin ko na hindi yun naging maganda para sa akin. At nung bumalik ako sa pagbibigay ng ikapu, talagang gumaan ang pakiramdam ko. At hanggang ngayon, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakakatulong ako, nakakapag-ambag sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, kailangan nating mag-ingat sa kasalanan ng kasakiman. Hindi tayo dapat maging makasarili at hindi natin kailanman dapat itigil ang pag-aambag. At gaya ng itinuturo ni Pablo, hindi dapat maramdaman ng mga Kristiyano na obligado silang laging magbigay ng 10%, kundi ayon sa kanilang kinikita. Minsan, nangangahulugan ito ng pagbibigay ng higit pa sa ika-10 bahagi. Minsan naman ay mas kaunti kung hindi mo kaya. Kaya, bawat isa ay kailangang manalangin, humingi ng karunungan sa Diyos upang makapag-ambag sa pinakamahusay na paraan at nang walang takot na masumpa, na makakuha ng sumpa, na dumating ang maninira sa iyong bahay at nakawin ang lahat ng meron ka. Kaya kailangan nating maunawaan na ito ay isang batas mula sa lumang tipan at sa kasamaang palad mga kapatid. Alam ko na maraming tao ang hindi tumutulong. Makikikita mo ito sa sarili mong simbahan, dito rin sa simbahan ko, at talagang nakakaapekto ito sa paglago, sa pag-unlad ng kaharian ng Diyos. Dahil halos lahat na yon ay nangangailangan ng pera. Hindi ba totoo? Kahit si Apostol Pablo, humihingi siya ng mga handog. Hinihiling niya na tumulong ang mga tao dahil alam niya na kung walang pera, mas mahirap talaga, di ba? At minsan, nakatanggap siya ng tulong mula sa simbahan sa Filipos at pinuri niya ang mga taong iyon. Gusto kong basahin sa iyo kung ano ang nakasulat sa Filipos Kabanata 4. Gaya ng alam niyo mga taga-Filipos, noong mga unang araw ng Ebanghelyo, nang umalis ako mula sa Macedonia, wala ni isang simbahan ang nakibahagi sa akin tungkol sa pagbibigay at pagtanggap. Kayo lang ang tumulong sa akin, sapagkat noong ako ay nasa Tesalonica, nagpadala kayo ng tulong sa akin, hindi lang isang beses, kundi 2 beses, nung ako ay nangangailangan. Hindi dahil naghahanap ako ng mga handog, kundi ang nais ko ay mapunta sa inyo ang pakinabang nito. Natanggap ko na ang lahat, at higit pa sa sapat ang mayroon ako. Sobra-sobra na ang tinatanggap ngayon mula nang matanggap ko kay Epafrodito ang mga kaloob na ipinadala ninyo. Ang mga ito ay isang handog na may kaaya-ayang samyo, isang sakripisyong katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Ang aking Diyos ang magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang maluwalhating kayamanan kay Kristo Jesus. Tingnan ninyo ito mga kapatid. Tingnan ninyo kung gaano ito kalaking biyaya. Si Pablo ay labis na masaya dito dahil natanggap niya ang mga handog mula sa mga kapatid at sinabi niya na ang Diyos ang magbibigay sa bawat isa sa kanila ng kanilang mga pangangailangan dahil nakalugod sila sa Diyos. Siyempre, ang pagbibigay ng ikapu at handog ay hindi garantiya na hindi ka na magkukulang, okay? Kailangan kong sabihin ito dahil maraming tao ang lumalapit sa akin at sinasabi, Pastor, nagbibigay naman ako. Tapat ako nagbibigay ng ikapu. Bakit parang ang hirap pa rin ng buhay ko? Bakit parang palagi akong kinakapos sa pera? Kaya mga kapatid, kailangan nating maintindihan na ang ikapu ay hindi garantiya na magiging maayos ang lahat sa iyong pananalapi, okay? Kailangan nating maging mabuting tagapamahala ng lahat ng ibinibigay ng Diyos sa atin. Kailangan nating magsikap para sa ating kabuhayan dahil hindi basta-basta darating ang pera sa iyong kamay. Kaya, kailangan nating magtrabaho. Kailangan nating gawin ang ating bahagi, okay? At ngayon, sasagutin ko ang ilang mga karaniwang tanong na madalas itanong sa akin ng mga tao. Nitong mga nakaraang araw, may kaibigan akong nagtanong sa akin, Pastor, hindi ako nakapagbigay ng ikapu noong nakaraang buwan. Ngayon? Kailangan ko bang ibigay ang ikapu sa susunod na buwan o ngayong buwan kasama ng ikapu na hindi ko naibigay? Kaya mga kapatid, gaya ng sinabi ko sa bagong tipan, ang pagbibigay ay hindi isang uri ng buwis, kundi isang gawa ng pagmamahal, isang gawa ng pagiging mapagbigay. Kaya kung noong nakaraang buwan ay hindi ka nakapagbigay sa anumang dahilan, wala kang utang na dapat bayaran sa kahit sino. Ang mahalaga ay hindi mo mawala ang ugali ng pagbibigay, okay? Halimbawa, si Pablo. Hindi niya sinabi sa mga kapatid sa simbahan na kung hindi sila magbibigay, may utang sila sa kanya. Hindi. Pinuri lang niya ang mga kapatid na tumulong sa kanya. At isa pang tanong na madalas kong marinig mula sa mga tao ay ganito, Pastor, kailangan ko bang ibigay lahat sa simbahan? O pwede ko bang ipamahagi ang aking ikapu ayon sa tingin kong tama? Mga kapatid, sa bagong tipan, hindi rin binanggit ang isang tiyak na lugar kung saan mo dapat ibigay, hindi tulad ng sa lumang tipan. Sa palagay ko, kung umaattend ka sa isang simbahan, dapat kang tumulong. O, ikaw ay nakikinabang sa lugar na yon? Nakaupo ka sa upuang pinagkagastusan? Nasa isang lugar ka na may tubig? May kuryente na kailangang bayaran? May mga taong kasangkot sa gawain yon. Kaya oo, dapat kang tumulong sa iyong simbahan. Ang simbahan ay may sweldo rin ng pastor na naglala ng oras sa gawain. Maraming simbahan ang may iba't ibang na nagtatrabaho ng direkta sa gawain. Kaya, pabor ako na tumulong ka sa iyong kongregasyon, ayos ba?
Alam ko na baka maraming tao magsasabi ng ganito, Pastor. pero sa simbahan ko, hindi tumutulong ang mga tao, Pastor. Naanalisa ko na, hindi gumagawa ng gawaing panlipunan ang mga tao. Pero baka kaya hindi rin gumagawa ang mga tao at ang simbahan ay dahil kulang sa pondo? Baka kakaunti lang ang pondo. Kaya, isang bagay ito na dapat mong pag-isipan, ayos ba? At tungkol naman sa paghihiwalay mo ng bahagi ng iyong ikapu para tumulong sa mga institusyon o sa mga nangangailangan, sa tingin ko wala namang masama doon. Ang mahalaga ay ang intensyon ng iyong puso, Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, na bawat isa ay dapat magbigay ayon sa itinakda ng kanyang puso. sige, ayos ba? At isa pang tanong na madalas itanong sa akin ng mga tao ay ganito, Pastor, kailangan ko bang magbigay ng ikapu mula sa kabuuang kita o sa niyatong kita? Kapatid, kung napanood mo hanggang dito, nakita mo na walang nakatakdang halaga. Ikaw mapapasya sa puso mo kung paano mo gusto mag-ambag base sa iyong sitwasyon. Ayon sa nararamdaman mong saya sa pakikibahagi sa gawain na ginagawa ng Diyos. Kaya, ipinapayo ko na unahin mong bayaran ng iyong mga empleyado at lahat ng iba pang gastusin ng kumpanya. Dahil makikita mo na, ang tunay na kita ay mas maliit kaysa sa kabuuang natanggap mo. At kung ibibigay mo ang ikapu mula sa kabuuan, maaari ka pang mabaon sa utang. At may mga tao na kung magbigay sila ng 10, 15, 20% ng kanilang natatanggap, hindi sila makakaproblema sa pananalapi. At hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, sa kasamaang palad, karamihan ng mga tao na nagtatanong tungkol sa ikapu, Hindi dahil gusto nilang magbigay ng 10%, kundi dahil gusto nilang magbigay ng mas konti. Gusto nilang mag-ipon ng mas maraming pera. At kailangan din nating mag-ingat dyan dahil ang gawain ng Diyos ang dapat mauna. dapat nating bigyang prioridad ang mga bagay ng Panginoon. Kailangan nating maintindihan na kapag inuuna natin ang Diyos sa lahat ng aspeto, Pati ito, naaapektuhan din ang ating bulsa. Oo, tayo ay nagpapasaya sa Diyos dahil nakikita ng Diyos ang ating puso at ang ating mga intensyon. Amen. sa kasamaang palad, Ang mga tao ay laging naghahanap ng paraan para magpalusot dahil wala naman talaga silang naitutulong. At kailangan nating tandaan na nung panahon ng mga disipulo, sa mga unang kabanata ng mga gawa, ibinibigay ng mga tao noon ang lahat ng meron sila. Minsan, ibinibenta pa nila ang kanilang mga ari-arian. sila ay napakabukas palad at walang nag-aalala doon tungkol sa pagkukuwenta. Dahil nararamdaman nila ang matinding pagnanais na maging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kung anong meron sila. At sinabi ni Jesus na kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kaya, kapatid, kung pinahahalagahan mo ang gawain ng Diyos at ang mga taong nagtatrabaho rito, Makakasiguro ka, magiging napakasaya ka, tutugunan ng Diyos ang iyong mga pangangailangan dahil pinararangalan ng Diyos ang mga nagpaparangal sa Kanya. Kaya mga kapatid, kailangan nating maunawaan ito. Mayroong batas ng pagiging mapagbigay at sinasabi ng Biblia na ang mapagbigay ay uunlad at ang nagbibigay ng ginhawa sa iba ay makakatanggap din ng ginhawa. Kaya, ito ang prinsipyong gusto kong ibahagi sa inyo. Kailangan natin magkaroon ng kagalakan. Naniniwala ako na ito ang sentro ng Ebanghelyo. Gawin ang lahat ng buong puso para sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin para sa mga tao ay dapat parang ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? Huwag kang makaramdam ng pamimilit. Huwag mo ring hayaang pilitin ka ng kahit sino na gawin ang anumang bagay. Kung pinili mong ibigay, kung pinili mong mag-ambag, sana ay gawin mo ito ng buong puso. Magpasalamat ka lang sa Diyos. Dahil binibigyan ka ng Diyos ng kakayahan. At ito mga kapatid, ito ay pribilehiyo. Amen? At para tapusin natin, isang napakahalagang bagay. Lahat ng miyembro ng simbahan ay may karapatang malaman kung saan dinadala ang mga ikapu. Kayo, alam ko na karamihan sa mga tao ay nagsasabi ng ganito. Pero nagbibigay ako ng ikapu at ayaw kong malaman kung ano ang ginagawa dito. Totoo yan mga kapatid, ang simbahan, alam nila ang mga pangangailangan higit pa sa mga miyembro. Ang mga nasa pamunuan talaga ang nakakaalam kung ano ang pinakamalalaking pangangailangan. Pero maaari kang magtanong, kung saan napupunta ang ikapu na yan? Ayos ba? Kailangan may transparency sa pamamahala ng pera ng simbahan dahil tayo ay mga Kristiyano at dapat tayo maging tapat sa lahat ng bagay, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. At bukod pa dyan, Kapag may transparency, mas panatag ang loob ng mga miyembro at mas lalo pa silang tumutulong. Amen? At gusto kong bigyan ka ng huling payo dito, magtabi ka ng halaga bawat buwan, tuwing makakatanggap ka ng pera, magtabi ka ng halaga dahil ito ay magdidisiplina sa'yo. Kung hihintayin mo lang na may lumapit na nangangailangan, mawawalan ka ng pagkakataon na makatulong ng malaki sa gawain ng Diyos. Siyempre, ang Panginoon, ang Diyos, ay hindi nangangailangan ng pera. Pero ang kanyang gawain ay nangangailangan. Kaya gawing ugali ang mag-ambag at ikaw ay nag-i-invest sa isang bagay na magbubunga para sa buhay na walang hanggan. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. Umaasa ko na nagustuhan mo ito. Umaasa kong nalinawan ka sa iyong mga katanungan. At ngayon, hinihiling ko na ibahagi mo ito. Ipadala mo sa pinakamaraming tao na kilala mo. Dahil maraming tao ang may mga katanungan tungkol sa paksang ito. At mahalaga na malaman natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito. Okay?
Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa susunod na video.